Mahirap labanan ng natural So, ikaw ang lumaban. Maski naman po hindi buntis, nahirapan kasi mainit nga. Marami po talaga sila sa brigada. Hindi po enough yung ventilation. Doon po nagtitrigger yung mga sakit po nila. Lord, ito na ba ang parusa mo sa akin? Wala naman kaming naging incident na nagkaroon ng health-related cases. Aside sa their serving sentence, they are also suffering because of the condition within the facility. Congestion itself is a form of torture. Yung init, kaya mo punasan eh. Ang homesick. Habang tumatakbo yung isip mo, lalo ka umiiyak. Mga kriminal at sentensyado. Iyan ang kalimitang tawag sa mga inmate dito sa loob ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Kasalukuyang may 2,961 na person deprived of liberty na namamalagi sa pasilidad na ito na eksklusibo lamang sa mga kababaihang may hatol na mula sa korte. Kabilang sa kanila ang 70 taong gulang na si Josie, hindi niya tunay na pangalan. 2 dekada na siyang nakakulong dahil sa drug-related case. Isa akong OFW, 20 years sa Dubai and Abu Dhabi. Numuwi ako kasi nalaman ko ng husband ko ay nasa. But suddenly, after 1 week na stay sa ospital, may pumunta mga pulis sa bahay ko. Sinabi nila na hinahanap nila ang husband ko. Suddenly, mga pulis sinutukan na ako ng baril at sinabing ako daw ang nagpupush ng shabu sa subdivision dun sa lugar namin. So wala akong magawa kasi nakatutok sa akin yung mga baril. That time, lumaban ako. Kasi alam ko sa sarili ko na yung bintang nila ay mali. Kwento ni Josie, nadamay lamang daw siya sa bisyo ng kanyang mister. My husband is a drug defendant, so nagpupush siya at gumagamit. Which I know. Kaya nga nag-abroad ako para matulungan ko ang aking mga anak na makapag-aral na maigi. Kung pwede mo siyang sagipin mo. Kaso hindi, nalunod din ako Hinilan niya ako hanggang sa karating ako sa lugar na ito. Napakahigpit ng batas laban sa mga gumagamit ng shabu. I suffer a lot. Kasi gusto kong lumaban, gusto kong ipakita na hindi ako gumagamit ng drugs. At lahat ng bagay na gusto kong ipaglaban, natapon lang sa basura. Unang nakulong si Josie sa Pasig Jail taong 2003. Matapos masentensya ng panghabang buhay na pagkakakulong, inilipat si Josie sa correctional taong 2005. Hindi raw naging madali ang kanyang paglipat sa masikip, mainit at maliit na quarters ng pasilidad. Sa kanyang unang salta, halos 80 inmates ang kasama ni Josie sa isang dormitoryo. Actually, nung pumapasok ako dito papuntang correctional, marami akong naramdaman sa sarili ko. It's either takot, nangangamba ko, kung ano magiging buhay ko sa loob ng correctional. May rehas naman, may ventilation. Meron naman po kaming centralized electric fan. Okay naman. Mabilisan ang paliligo. Hindi katulad sa bahay natin, babad tayo. Tsaka timba-timba po kami. Hindi kami nag-aaksaya ng tubig. Marami kasunod. May maliligo pa, meron nagmamadali. Oy, dalian mo dyan! Kami naman. Meron po naka-assign na magtutubig sa mga timba. May mga timba na po naka-heldera. Kaya ang ginawa ko, nag-recommenda ko sarili ko maglilinis ng banyo. Pag naglilinis ako ng banyo, sasa ako sa tubig. Bukod sa kondisyon sa loob ng pasilidad, dumagdag pa sa pasakit ni Josie ang dinadanas niyang sintomas ng menopause. Dagang sobrang init, para ako nilalagnat na hindi ko maintindihan. Pinapawisan ako. Ngayon sabi ko sa kasama ko, patapat naman ng hangin. Pinaiikot na lang. Napakahirap. Kasi pakiramdam mo talaga, init ka na, hindi mo maintindihan. So lagi ako may bimpong basa. Punas, ang buko lagi nakatali. Sa inis ko, nagpagupit ako na maiksi. Pag mainit kasi nagme-menopause na ako on that time, may hot flashes na ako. Lagi ako may basang tuwalya. Ganito pala kainit.
Malakas po akong minom ng tubig. Maya-maya umiinom ako ng tubig kasi kailangan ko. Kasi diabetic po ako eh. Minsan mainit ang ulo ko. Kasi ano ba ito? Lord, ito na ba ang parusa mo sa akin? Lagi akong umiyak. Lord, tulungan mo ako. Anong gagawin ko? Parang hindi ko kaya. Kailangan ako ng mga anak ko. Iwanan ko lang yung asawa ko. Kaya tulungan mo lang, mamatay na lang ako. Sinabi ko po talaga yan. Nakasurvive naman. Ito, I'm still alive. Matagal na raw problema ang congestion sa loob ng kanilang pasilidad ayon kay Superintendent Marjorie Ann Sanidad. Nitong Disyembre 2025, nasa 131.9% ang kanilang congestion rate na malaking dahilan sa nararanasang hirap ng mga PDL lalo na tuwing tag-init. Dahil dito, sinusubukan daw nila maging mas maluwag sa ilang mga polisiya sa panahon ng tag-init. Actually, bago pa lang ako dito, during my time, wala naman kaming naging incident na nagkaroon ng health-related cases. Mas nagiging lenient kami po syempre pag summer. Iba yung cases dito sa mga babae, hindi nalilimit yung nila, paggamit ng tubig. So nakakaligo sila 3 times a day. Naiibsan yung init na nararamdaman. And meron silang uniform din na tinatawag namin gala para medyo comfortable. Regular na bumibisita ang Commission on Human Rights sa loob ng correctional upang masigurado ang kalagayan ng mga PDL, lalo na sa kasagsagan ng tag-init. Extreme heat would actually affect yung ating right to health. Kasi right to health would require an access to decent health, especially if we are to talk about persons deprived of their liberty, that would require an accommodation that would allow good ventilation. Sa IW kasi, the same with other Bucor facilities, medyo open siya eh. Hindi siya yung parang sa mga PNP lock-up cells na enclosed. So usually, pag mainit sa loob, yung mga ating mga PDL, they can go out any time of the day. And then malalaki ang windows sa loob. Hindi talaga sila nakakulong lang sa mga kwarto nila. Dormitory type siya eh. But this is not to say na walang issue doon ng ventilation because at night, possible na yung space nila, sleeping spaces nila, maliit siya. And of course, congestion would ultimately result to extreme heat. Aside sa their serving sentence, they are also suffering because of the condition within the facility. Ang sinasabi nga namin eh, congestion itself is a form of torture. If you would ask kung meron talaga mga cases or violations na monitor kami for CIW, wala pa naman. As long as congested the facility, hindi kami okay doon. So, ang amin talaga is make sure na hindi congested ang facility. Taong 2010 nang itayo ang kauna-unahang Mother's Ward sa loob ng Correctional Institution for Women. Dito na talaga si Josie upang pamunuan at alagaan ang mga buntis na inmates. Ako po ang pinakamatanda noong that time. Kumbaga sa nanay na lola pa. Mami, baba ka sa mother's ward. At okay, masaya naman eh. Hanggang sa dumating na dumadami, may buntis. Naging positive din ako. Kasi inisip ko, sila yung mga anak ko at ang baby mga apo ko. Kaya yung puso ko, nilaan ko para sa kanila. Pag lumipat na kayo sa TC dorm, tandaan lang yung mga sinasabi ko. Ito kasi temporary lang eh. Temporary shelter. Mayroong 7 PDL sa loob ng special dorm na ito. Bilang leader ng Mother's Dorm, saksi si Josie sa mga dinadanas ng mga buntis sa loob ng facility. Nahirapan. Maski naman po hindi buntis, nahirapan kasi mainit nga. Dito din po, may hangin. So, okay naman. Kahit na konti lang electric pa namin. Inaangat po namin yan. Pag yung konti na sa labas. Kasi po, laundry po iyan. Sa mga buntis kasi, ang problem namin doon is yung area, masikip. Tapos yung ventilation kasi nandun sila sa baba. Sana yung matanggal yung mga nakatakip-takip doon. Kaya alam, mahirap din naman na alisin mo yung mga takip. Ang priority namin is yung security. So, ina-allowed naman sila na lumabas doon sa dorm nila para makalanghap ng hangin sa taas. Ang mother's ward po hindi pwede palagi sa labas. To avoid na makasagap sila ng sakit. Lalo't mga buntis sila kasi madali silang hawaan. Hindi naman sila pinagbabawalan. Basta ang importante, makagalaw lang po sila.
Malakas naman po ang tubig namin. Basta hanggang 3 o'clock, ang last ligo nila kasi pinapatay na po ang tubig ng 4. Kaya pinag-iipon ko po yung mga drum kasi magastos din sa tubig. So, in-schedule ko yan para magamit ng time management ng kilo sa loob ng ano. Mahirap labanan ng natural So, ikaw ang lumaban. Kung kaya mong gawa ng paraan, hindi ako masyado sa soft drinks. Tubig lang talaga. Ang kalimitang 4 p.m. to 4 a.m. na curfew sa tubig, mas pinaikli raw ng pamunuan noong nakaraang panahon ng tag-init. Kasi during summer talaga, alam namin na kailangan talaga ng tubig. Papatay na sa gabi. Pero yung the whole day, nakalabas sila, walang patayan yan. Kasi alam mo ng mga babae, meron tayong menstruation, kaya kailangan talaga ng tubig. Saka, ayan, naliligo sila palagi. Nakakatakot talaga yung budget namin sa tubig dahil ang laki-laki. Mas mataas pa sa kuryente. Pag sa loob, before kasi, may mga kurtina yung mga beds nila. So, pinatanggal na namin yan para yung ventilation ng mga electric fan umikot, ma-share sa lahat. Din, hamper sa mga hangin kung may mga kurtina yung mga beds nila. Ililimit din namin yung mga electric fan kasi nakakatakot din kasi pag maging fire hazard kung yung mga saksakan, yung nagkakaroon ng octopus wiring ang tawag doon. Talagang minomonitor yan para makita yung kung ano yung enough na electric fan. Kasi pag inallowed kasi namin na lahat sila magkaroon ng sari-sariling electric fan, baka pumutok kami. Personal kaming sinamahan ni Josie kasama ang ilang opisyal ng correctional sa kanilang dorm at inikot sa loob ng pasilidad. Akit po tayo sa taas. Dito ko, sabang umakit ako, makikita mo yung mga kasamahan ko. Ito ang infirmary. Diyan ako nagtatrabaho. Ito po ang kaagapay namin. Diyan kami nagsasagwit ng mga papel, mga request namin. Ito po ang isang water station namin. Sige, punta tayo sa water station. Kasi ito, drinking water. Drinking water din po, para sa lahat na yan. Let us try to look at PDL as human din, di ba? Huwag natin silang tanggalan ng kanilang pagkatao, kanilang dignidad, at kanilang karapatan. Sana makita nila to na bilang mga taong nagsisisi at nagsisilbihan yung kanilang pagkakasala. At eventually, what they wanted to be is just to be with their families and to be integrated to society. Mahirap man, unti-unti raw natanggap ni Josie at ng kanyang mga kasamahan ang naging takbo ng kanilang buhay. Sa mindset na kami, kulungan to. Huwag na tayo maghanap ng aircon, huwag na tayo maghanap ng malang electric fan. Basta may pamaypay lang kami. Nagtatawanan kami, makakapanood kami na TV, nalilibon, nawawalan ng init ng katawan. Naging busy po kami sa mga livelihood. Yung init, kaya mo punasan eh. Ang homesick. Habang tumatagbo yung isip mo, lalo ka umiiyak. Sasabi nga namin, whenever we conduct awareness training or campaign, isang karapatan lang ng PDL lang nawala nung sila ay nakulong. And this is their right to liberty. But all other rights, andun sa kanila. Right to health, hindi naman tinapyas yon ng pagkakakulong nila. Kaya siguro nandito ang komisyon para tingnan din. Dahil, to be honest, hindi siya madaling advokasya dahil iba ang tingin ng public pagdating sa mga PDL. In fact, mahirap kumuha ng suporta pagdating dito kasi ang ting lagi is, sinusuportahan nyo yung mga kriminal. Pero hindi nila nakikita ay mga tao sila. In fact, they are already serving sentence. Ibig sabihin, tinanggap na nila ang parusa nila at ngayon ay pinagsisilbihan na nila to. Saksi raw si Superintendent Sanidad at Attorney Julie sa mga tinitiis ng mga PDL sa init man o sa pagkasabik na makasama ang kani-kanilang pamilya. Yun naman yung talaga nagiging effect ng pagkakakulong nila. Yung mapahiwalay sa pamilya nila. Yun talaga yung mahirap emotionally na bagay. Kaya nakakontakt naman nila yung mga family nila. Ganun pa man, nakikita namin din na in a way, sinusubukan din nilang mamuhay ng normal eh. Sinusubukan nilang magtrabaho, mag-aral, makipag-usap, maging masaya, paminsan-minsan, diba? So, I think, nakikita mo din talaga doon yung strength ng kababaihan eh. Lalo na ng mga nanay dahil gusto nilang eventually makasama nila yung kanilang mga anak at pamilya.
Tuwing bare months, mas nagiging magaan naman daw ang pakiramdam ni na Josie sa loob ng dormitoryo. Makikita mo ang bawat isa na nakabalot ng kumot. Lalo pag kasi maalis po ako dito ng 4 o'clock, naka-medyas. Unlike ng summer, kung pwedeng bold, para malagpasan yung sobrang init. Maski naman tayo wala sa kulungan, nararanasan natin yung init at lamig. So pareho lang. Binisita rin namin ang infirmary sa loob ng correctional kung saan nakatalaga din si Josie. Ayon kay Nurse Marisa, bihira naman daw ang serious extreme heat-related illnesses sa loob ng kanilang facility. Ngunit matindi raw nilang binabantayan ang posibleng epekto ng matinding init sa mga inmate na buntis at may comorbidities. Yung mga iniinda po talaga ng mga PDL natin is yung mainit sa brigada po nila. Marami po talaga sila sa brigada. So, hindi po enough yung ventilation po. So, doon po nagtitrigger yung mga sakit po nila. So, kadalasan po yung mga pasyente po namin, ganun po yung complaint. Nahihilo po sila, masakit po yung ulo, natitrigger po yung kanilang mga sakit, lalo na po yung hypertension po. May mga programs naman po na ini-implement po para ma-prevent po yung mga heat-related disease. Nagkakandak po kami ng seminars, so nagbibigay po kami ng mga health teaching. So, kailangan during summer, kumain silang ng masustansyang pagkain, uminom ng maraming tubig at avoid too much exposure to sunlight at excessive exercise. Hindi namin sila hinahayaang pagala-gala sa labas at saka huwag masyadong magbabad sa init. Mag-inom ng maraming tubig. Yung mga mothers naman po, securate po yung brigada po nila. So, comfortable naman po yung mga mothers po natin. Marami ring nagkakaroon ng piksa sa mga inmate tuwing tag-init. Pag pigsa naman po is dinedressing po namin yun at binibigyan po ng antibiotics po para gumaling po sila. Nakakahawa po, lalo na po is siksikan po sila sa brigada po nila. So hawa-hawa na po yung mga sakit po nila. Ina-isolate na po namin agad. Very reliable naman po yung mga nurses namin. Tapos si doktora, may OPD, may check-up. Tapos may mga dumadating po supply ng gamot. Malayo pa man sa minimithing maayos na pasilidad para sa mga PDL, nananatiling umaasa ang iba't ibang ahensya na mapabuti ang kalagayan ng inmates. Talagang ang hirap siyang solusyonan kasi laging meron siyang karugtong na problema pag sinusubukan natin solusyonan yung mga issues nila sa loob. So we acknowledge na mahirap talagang ibigay yung mga pangailangan ng PDL kasi marami kang kailangan i-consider doon. Karoon sana nga ng mas malaking facilities na maluwag para convenient sa kanila kasi sa ngayon talaga congested kami. So kung mangyayari yon yung regionalization na pangarap namin sa Bucor is mas magiging maalwan para sa mga PDL. So ang akin ay bigyan din natin sila ng oportunidad na magkaroon ng maayos na panunuluyan sa loob ng mga fasilidad at mabigyan din ng opportunity na magkaroon ng panibagong buhay pagkalabas naman nila. Positive po ako palagi. Ayoko mag-negative kasi gusto ko pang ma-enjoy yung konting buhay ko.